Hi everyone, welcome to the channel. My name is Catherine B. Milianes, and today I am going to show you Introduction to Programming. This tutorial is perfect for students whether you're a complete beginner or have some experience. Alright, let's get started. Programming context. What is a computer? A device that follows instructions to perform tasks, runs software including programs written in Java or Python. So, ang computer kuno kay usa siya ka device nga mosunod sa mga instruction aron makahimo og lain-lain nga mga tasks. Kini siya is nagpadagan siya og mga software like sa mga program bitang nga gihimo sa Java o Python. So, what is programming? The process of writing instructions, code, or for a computer, written in languages like Java and Python. So, ang programming kuno is kanang pagsulat og mga instruction para sa computer. Kana siya is ang programming is nagamit na siyang mga lengguwahe like sa Java ug Python aron ang computer makasabot sa mga commands. So, types of programming languages. So, first is Python, a programming language that is easy to learn and use for many things, like making websites, doing math, and automating tasks. So, ang Python kuno is sayon siya tun-an o gamiton sa mga daghan nga butang sama sa paghimo og mga websites, pag-solve og maths, o pag-automate sa mga tasks. So, sa Java is a programming language used to create software like Android apps, big websites, and more. So, si Java po is ginagamit siya sa paghimo og mga software sama sa mga Android apps, dagko nga mga website, o uban pa. So, what is programming context? So, understanding why a programming is being made, who will use it, and what tools will be used. So, this helps in planning and solving the problem better. So, ang programming context kuno is, nagpasabot na siya kung ano, ug unsaon paghimo sa usa ka program. Sa dili pa magsulat og code, kinahanglan jud dapat makasabtan kung unsa ang problema nga solbaron, kinsa ang mogamit ana, ug unsa nga mga programming language ug IDE nga gamiton. Kay kung klaro ang context, masayon man jud siya ug mas epektibo ang imong pagplano sa imong program. So next. Flowchart graphically show the step-by-step processes in solving a problem. They are visual diagrams that illustrate the progress of work through a sequence of operations, facilitate visual understanding of the entire procedure, providing an instant view of the programming task. So, ang flowchart kuno kay usa siya ka drawing nga nagpakita sa mga kanang tawo sa sunod-sunod nga mga dagan. Kani siya is ginagamit ang flowchart aron ipakita ang proseso sa usa ka trabaho o problema. Na siya mga shapes og arrow nga aron makatabang sa pagsabot bitaw kung unsa ang unahon buhaton, unsay sunod ug asa padulong ang dagan. So kani sa pinaagi sa flowchart kay gamiton ni siya aron mas klaro ug sayon nga masabtan ang gibuhat bitaw nimo kay aron ang imuhang makita nimo ang direksyon ug ang dagan sa imuhang trabaho. So, basic flowchart symbol. So, start and stop represent the start and stop of the program. So, gamiton nimo nga shapes is oval. So, mo na iya start and stop na siya. And then, sa input and output, parallelogram is used to denote input and output of data. We take data through it and display result also using this symbol. So if magkuan kag input and output, ay mohang gamiton nga shapes is parallelogram. So next is process. Rectangle is used to denote process, formula, increment, and decrement, and assigned value also. So, kung sa process na kung say dagan sa imuhang kuan, mga buhaton bitaw o action sa imuhang program is rectangle imuhang gamiton. So, next is decision box. It is a symbol of decision. All type of decision is written in it. So, decision box, so imong gamiton nga shapes is diamond. Kaya ang sa diamond is dira nagpakita kung unsay mo ang piliun nga decision or buhaton. So, connector. It is used to link the segment of flowchart to complete as one. So, ang arrow is, mo na siya ang gamiton para kompleto bitaw makonek-connect ang mga gipang buhat nimo nga kuan dagan sa imong program. So, on 6 is on-page connector. Connects two or more parts of a flowchart which are on the same page.
So, ang on-page connector sub is mag-connect ni siya sa duha o daghan pa bitaw nga bahin sa flowchart nga naara pod sa same nga page. So, ang off-page connector sub connects two parts of a flowchart where are spread over different pages. So, kani siya pod is gamiton nimo siya nga page connector kung ang isa ka kanang ang duha bitaw ka page kay lahi-lahi sila. So, kanay mo hang gamiton para ma-connect gihapon sila. So, pseudocode. Pseudocode is a way to plan out a program using plain, everyday language. It looks like code but isn't actually written in programming language. So, ang pseudocode kay mao na siya ang way nga sa pagsulat sa steps sa program in a simple words lang siya. Alisir siya buhat bitaw nga actual code jud. Kay kani siya is more siya plano bitaw sa usa ka program. Dili siya tinuod nga code pero more siya less sa mga buhatonon sa imong program gamit lang ni siya. So, natay example dere. It provides a clear and understandable way to represent the steps of algorithm before writing actual code. So, helps in planning and communicating the logic of the program. So, mao na explain na nako. So, mao ni yang example. Begin. Boil water. Place tea bag in cup. Pour boiled water into cup. Let tea bag steep for a few minutes. Remove tea bag. Then add sweetener, sugar, or honey if desired. Stir tea, serve tea, then end. So, ingana siya ang sudokod. Like, kanang naka-step by step bitaw jud iyang kuan ibutang gid niya kung unsay sunod buhaton. Like, ana dyan. So, input chart helps you plan a program before writing code. It shows how the program works in 3 easy steps. So, ang input chart is usa siya ka pamaagi sa pagplano bitaw sa program sa wala pa magsulat og code. Kani siya is gitabangan niini ang mga programmer nga aron mas masabtan kung giunsa pagdagan ang program. So kani siya is ang input chart is nagstand ni siya ang I sa input, then P is process, sa O is output. So input is what data you need. So sa input is mo na ang mga impormasyon nga ibutang sa program. Next is process, what the program does with the data. So ang process pod kay unsaon sa program paggamit ang mga information. Next is output, what result the program gives. So dira is kung unsa ang resulta nga gipakita sa program. IDE or Integrated Development Environment is software that helps you write, test, and run code easily. So, ang kanidang IDE or Integrated Development Environment is usa ni siya ka software nga makatabang sa pagsulat bitaw, sa pagsulat, sa pagtest ug pagpadagan sa imong code sa mas sayon ug epektibong pamaagi ani. So kini siya is nani siya mga gamit sama sa mga syntax highlighting, error checking ug debugging tools para mas dali nimo masabtan ug ma-troubleshoot ang imuhang mga code. So IDE in Python. So mga popular IDEs for Python, first is the IDLE, comes with Python, great for beginners. So mao na iyahang logo sa IDLE or IDLE. So ang IDLE DI is kung ano siya kaning usa na siya kasagaran sa mga IDEs nga ang IDL nga ang kini siya is built in sa Python buot nga kanang nagpasabot ni siya nga kung mag-install ka og Python sa imong computer apil na ang IDL. Maayo kini siya kay para sa mga nagsugod pa lang bitaw tungod kay kini sayon na siya gamiton og diretso na dito ka makasugod og pagsulat sa imong mga diretso na ka makasugod og pagsulat sa imong mga code pagpadagan sa imong mga Python code pod. Next is PyCharm. So PyCharm is a powerful used by professionals. So mao pod na iyahang logo sa PyCharm. So ang kaning PyCharm pod kay usa pod ni siya daw ka kaning kusog pod daw ni siya nga IDE nga pinaka kuan sa Python development kay napuli siya daghan nga advanced nga features sama sa mga automatic code suggestions, mga debugging tools og JIT integration. Kung gusto ka og IDE nga kompleto bitaw og advanced, PyCharm jud ang maayo nimo nga pilion. So next is VS Code, lightweight and supports
many languages. So kaning VS Code mao po niyahang logo. And then ang VS Code is usa po na siya ka lightweight nga IDE nga daghang bitaw mga programming languages ang masuportaan ana niya. Kini siya is kasagaran ginagamit sa mga developers kay paspas og dali pud siya gamiton. Kung gusto ka og IDE nga gaan pero flexible, ang VS Code gid ang maayo nimo gamiton. So, in Java naman, IDE in Java is popular IDEs for Java is first is the Eclipse, free and widely used. So, mano yung logo sa Eclipse. So, sa Eclipse is libre og popular nga IDE lang na siya sa Java. Daghang mga developers nga mo gamit ana kay tungod kusog tapos flexible og daghang pod mga plugins nga makatabang sa pagdevelop sa lain-lain nga klase nga software. So next is NetBeans. So simple and good for students. So same pod mao po niyang logo. So sa NetBeans is simple siya nga IDE nga maayo jud para sa mga students like me nga magkat-on pa sa Java. Adunay nga mga built-in tools nga makatabang sa paghimo og pagdebug sa code nga mas sayon pa ug mas dali. So next is NTLG IDEA, powerful and professional. So mao po niyang logo, IG lang nakatatak. So ang kana pod siya is advanced na siya og mga professional IDE kana siya kusog na siya og kumpleto pud na siya sa mga tools para sa Java development. Kani siya is napod siya mga debugging tools, syntax highlighting, og mga integrated version control nga makapadali sa code nimo og sa imong project management. Kung gusto ka og kusog nga IDE para sa Java, ang IntelliJ IDEA is usa pud siya ka maayo nga imuhang gamiton. So, installing Python. So, unsaon pag-install sa Python? So, first is go to Python's website. Then, i-visit nimo ang python.org. Tuplo ko na siya nimo. And then, ikaduha is download Python. So, click on the download Python button. Next is run the installer. So, open the download file. Then, important, check the box that says Add Python to Path and click Install Now. Next, imuhang buhaton is check Python. So, after installation, open Command Prompt or Windows or Terminal Mac. Then, type Python / version and press Enter to make sure it's installed. Next pod is installing Java. So first is go to Java's website. So website oracle.com/Java. Next is download Java. Click the download button for JDK or Java Development Kit for your operating system, Windows or Mac OS or Linux. So next is run the installer. Open the file you just downloaded. Follow the instructions to install Java. The next is check if Java is installed. So open Command Prompt, Windows or Terminal Mac, then type Java version and press Enter. So if si Java is installed, you'll see the version number. So sundon na ninyo nga mga steps kung gusto mo mag-download og Java or Python aron kung basin maglibog pa bitaw mo kung unsaon siya pag-install. So isunod lang na siya nga steps para ma-install din niyo ang Java and Python. And thank you. I think that's all, everyone. Thanks for watching, and I hope you found this helpful. If you have any questions, feel free to reach out. See you next time. Bye-bye.